Sa 2004, sa isang high school sa Semi sa South Korea, 18 taong gulang na Do noon, ay matinding binubuli at hinaharas ng isang grupo ng 5 estudyante. Pinangunahan ng malupit na batang si Jin. Gumagawa sila ng mga masasamang paraan para saktan at ipahiya siya. Sinusunog nila ang kanyang balat gamit ang mga pinainit na bagay. Nagdudulot ng permanenteng pinsala. Ihiwalay siya sa pamamagitan ng pagpapakalat ng maling tsismis. At ipinahiya siya sa publiko. Hindi sila nagpapakita ng pagsisisi. At magsaya sa kanyang paghihirap. Ang patuloy na pang-aabuso na ito ay nagtutulak pababa sa gilid. At isinusumbong niya ito sa pulisya. Gayunpaman, lahat ng 5 bully ay pinalaya ng walang bayad. Dahil sa impluwensya ng ina ng batang si Jin. Hong Bata A. Sa pulis, bilang may-ari ng isang malaking construction company Hong Yang. Sinusuhulan ni A ang pulisya upang matiyak na walang kasong isinampa. She then threats Don Moon. Hinihiling na manahimik siya, o harapin ang malubhang kahihinatnan. Nagpapatuloy ang pambubuli sa loob ng maraming buwan. And Donan feeling walang kapangyarihan. Dahil ang pulis sa tradisyonal na sistema, parang pinapaboran ang mayayaman. Kapag lumalala ang kanyang mga sugat, bumisita si Donan sa school nurse para kumuha ng gamot. Nakita ang haba ng kanyang mga sugat. Ang nurse, pinapayuhan siyang iulat ang mga nananakot sa prinsipal. Kaagad. Gayunpaman, huwag manahimik. Alam na walang tunay na solusyon sa isang problema. Samantala, lumilitaw si Yanji sa likod ng mga eksena. At pananakot sa nurse. Sinasabing maaari niyang i-bully siya anumang oras. Dahil sinusuportahan siya ng buong administrasyon ng paaralan. At magagawa niya kung gusto niya. Nang bumalik si Donald sa kanyang maliit, sira na apartment, nabigla siya, upang mahanap ang lahat ng mga bully na naghihintay sa kanyang tahanan. Sinabi nila sa kanya ang tungkol sa kanyang kahirapan. At itapon ang kanyang pera sa paligid. Kapag nakikiusap siya sa kanila na huwag itapon ang kanyang pera, sinasabi nila sa kanya na dapat siyang sumayaw kung gusto niya itong ibalik. Tumanggi siyang sumayaw. At bilang tugon, bully's burner balat na may mainit na bakal. Sanhi ng sakit ni Herman. Feeling overwhelmed, huwag magpasya na patayin ang iyong sarili. Habang siya ay malapit ng tumalon sa ilog, nagsisimula itong mag-snow. Pinahira niya ang malamig na nyebe sa kanyang nasusunog na mga braso at binti, na nagbibigay sa kanya ng kaunting ginhawa. Kahit na ang kanyang puso ay nananatiling malalim na sugat. Sa susunod na araw, sumulat si Don ng liham sa punong guro. Humihiling na umalis sa paaralan. Inner letter. Idinetalye niya kung paano siya sinaktan ng mga bully. At kung paanong walang kumikilos para pigilan sila. Gayunpaman, dati, ang aplikasyon ay maaaring makarating sa opisina ng punong guro. Ang klase na namamahala sa security officer. Kim Jong, na malapit na kaibigan ni Hanya na disposes ng madaling araw madre sulat. He tells her na walang ginawang masama ang mga bully. When Do Noon asked him kung ganoon din ang isasagot niya. Kung ang sarili niyang anak ang nasa posisyon. Nagalit si Kim Jong. Tinatanggal niya ang kanyang mamahaling wristwatch. At sinimulan siyang sampalin. At pinapahiya siya sa harap ng lahat. Mamayang gabi, Hong Yang at Kim Jong imbitahan si Don kung sino ang nanay. Mihi na drug addict kasama ang boyfriend niya. Alok nila sa akin. He check para sa 1,000,000 isa. At iginiit iyon. Binago niya ang Donon School withdrawal application. State na may sakit sa pag-iisip ang Donon. Nakikita ang malaking pera. May mabilis siyang pumayag sa deal. Pagbalik ni Donon sa apartment niya, nakita niyang walang laman ang mga gamit niya sa labas sa kwarto niya. Binasa niya ang binagong liham ng aplikasyon. Na ngayon ay nagsasaad na siya ang namumuno sa paaralan. Dahil sa sakit sa isip, nadudurog ang puso. Pakiramdam ni Don ay nawala sa kanya ang lahat. At kahit ang sarili niyang ina ay hindi siya mahal. Desperado siyang magtungo sa tabing ilog upang wakasan ang kanyang buhay. Habang umiiyak siya, naaalala niya, may isang bagay pa siyang dapat gawin bago siya mamatay. At iyon ay upang maghiganti. Bumalik si Dong sa paaralan. Pinahihirapan ngayon ng mga bully ang ibang babae. Kunin ang golf club ng kanyang ama. And my uncle gustong maging mayamang businessman.
She responds na ang pangarap niya ay si Youngjin mismo. Nangunguna sa mga bully tumayo mamaya. Nagsimulang magtrabaho si Donon sa isang pabrika ng tela. At mag-aral ng mabuti sa gabi para makapaghanda sa kolehiyo. Kanta siya ay kapwa manggagawa. Napapansin ang dedikasyon ni Donon. At siguraduhing ilagay ang kanyang sapatos sa labas. At tahimik na naglakad para hindi siya maistorbo. Ang gawaing ito ay nagpapatuloy sa loob ng 3 taon. At sa 2007, Don Madre ay tinatanggap sa isang prestihiyosong kolehiyo. Sa kanyang huling shift sa pabrika ng tela, she thanks Song siya sa pagiging considerate niya. At hindi siya iniistorbo. Habang nag-aaral siya, kantang binabati niya. Hindi alam sa pagtanggap niya sa kolehiyo. Minsan ang kolehiyo ay hindi nag-aaral ng masipag. Ngunit ang kanyang pangunahing layunin ay ang paghihiganti kay Yeonji. Sa iba, tuwing gabi, maingat niyang pinaplano ang mga pinakamahusay na paraan upang makaganti siya. Samantala, Youngjin is spending time with her boyfriend Jaejoon. She confide sa kanya na inaayos ng kanyang mga magulang ang kanyang kasal. Sa isang mayamang negosyante, Jaejoon na playboy, hindi siya nagagalit at sinabing makakahanap siya ng ibang babae. Lumipas ang mga taon. Matigas na duyang ni Yeonjin Mary, isang mayamang negosyante at CEO ng kumpanya ng konstruksyon ng JPN. Tuwang-tuwa siya sa kasal. Dumalo rin si Jaejoon sa kasal. At nanonood ng Yeonjin kasama ang isang maalay na bading. Samantala, lihim na inoobserbahan ni Donna ang seremonya mamaya. Sinusuri ni Donna ng Facebook. At nakikita kung ano ang ginagawa ng mga bully ngayon. Si Lisa ay isang sikat pintor. Si Jaejoon ang pumalit sa golf club ng kanyang ama. Si Youngjin ay isang kilalang TV weather forecaster. And Haejeon ay isang flight attendant. May alam ako. Gayunpaman ay walang nagawa at ngayon ay gumagana para sa Jaehunyo. Umalis ka at pag-alitan at bugbugin siya. Sabi na wala ng kaibigan kundi boss at empleyado. Pagkatapos ay sinubukan ni Sandy na magsalita pababa at pababa. Iminumungkahi na ang paghihiganti ay nakakapinsala. At dapat niyang patawarin ng mga nananakot. But Donon ay determinadong maghiganti ng legal. Sa anumang halaga. Araw-araw siyang bumibisita sa library para magbasa ng mga nobela ng krimen. At pasiglahin ang kanyang determinasyon. Mamaya, Don Madre ay nagbibigay ng pribadong pagtuturo sa bahay ng isang estudyante. Nang magsimulang manligaw sa kanya ang batang lalaki, nakaranas at humahawak ng mga sitwasyon sa sex. Nagsimula siya ng voice recording bago ang session. Nagulat ang bata nang malaman niyang nagre-record siya. Ipinadala ni Donna ng recording sa ina ng bata. At saka lumabas ng bahay. Habang papalabas siya, nagsisimulang magkaroon ng kumbulsyon si Donon. At bumagsak sa kalsada.